Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong International Criminal Court. Mukhang may magandang balita dito mga kababayan no? Kasi sa sinabi po ni Lucas Bersamin, sa sinabi ni Boying Remulla, mukhang nabuhayan po ng loob itong mga nasa oposisyon. Yung mga biktima o yung pamilya ng biktima ng EJK ni Digong through that pekeng bloody drug war niya, na kung saan ilang libo-libong Pilipino, mga inosente, mga hindi pa napapatunayan ng korte na mga kriminal ay natumba dahil sa pekeng drug war ni Digong. No? So meron po tayong mga papakita sa inyong article, no? Tungkol diyan sa sinabi ni Boying Remulla, sa sinabi ni Bersamin at ng mga oposisyon, no? Natutuwa po sila. Pero bago po pa magpatuloy, shout out po sa lahat sa inyo at maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta, pagsubaybay at pagtulong sa paglago ng ating channel. Natawid na po natin ito sa 67,000. Sana dumami pa tayo, no? May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces from the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So inahin natin mga kababayan itong posisyon ngayon ng Department of Justice sa pamumuno ng Secretary Boying Remulla. Diyan po sa balita ng GMA News, PH open to talking with ICC, says DOJ. Yari na. Diba ang dating posisyon dyan ng Malacanang is because of jurisdictional issues, hindi po sila makiki-cooperate sa anumang pag-iimbestiga ng ICC. Pero hindi nila mamalayan na ang gobyernong pala ito ay naikipagtulungan na sa ICC. The Philippines has signaled a open stance toward an ICC investigation into thousands of killings in on drugs. A pro-activist hope will see a popular ex-President Duterte face charges of crimes against humanities. Ayan po ha. So dito, sabi ni Remulla, we will talk to them soon. Hindi natin alam yung soon. In a very well-defined manner, in the spirit of committee. Some people are trying to bridge the divide to bring us together so we can sit at one table. There are certain areas we can cooperate, stressing that lines have to be drawn properly. Correct. So ano po bang dapat pag-usapan? Ano pa nga ba? Siyempre, yung main topic is the extrajudicial killings, the crimes against humanity ni Digong through that pekeng bloody war on drugs. Remulla's remarks suggest a marked shift from the government previous hardline stance against the ICC. Remulla said cooperation with the International Tribunal remains permissible under Philippine law, adding ICC representatives has been going in and out of the country without us raising anything. I know that as anecdotally from people I know from the human rights community, they've been in contact here. Ayan. No? Ngayon, si Panelo nag-iingay dyan. No? May sinasabi na naman itong butiking Pasay na ito. Anong sabi niya? Duterte's former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo Islam Remulla's remark saying that the alter ego of the president should resign from their positions if they are not comfortable with or in opposition to the pronouncement of the president. Ginagamit nila ngayon ang pronouncement ng presidente. Sino ba nag-advise sa presidente na yon? Yung hindi pwedeng makipagtulungan sa jurisdiction kasi
Isa doon si Juan Ponce Enrile. Inamin niya po yan sa isang Facebook page niya. Oo. Panelo said that Remulla's statement on possible cooperation with the ICC undermines Marcos' official position on the matter. O, tignan nito mamaya. May mailulusot dito, yung sa sinasabi ni Remulla, may mailulusot dyan. Ang sabi, hindi ko nababasahin sinabi ni Panelo. Ang sinasabi dati ni Panelo, pag itutuloy daw ng Pangulong Marcos ito o kanyang administrasyon ng pakikipag-usap o pakikipagtulungan sa ICC, they will file an impeachment case. Go ahead, Pank. Go ahead. Puro ka naman pananakot eh. Go ahead. Now, mga kababayan, eto na. Sinundan ni Bersamin yung sinasabi ni Boying Remulla. Eto. Sa politiko. Palas, PH to cooperate with Interpol. Uy, Panelo. Eto na, magpa-impeach na kayo. I-impeach nyo na. Mag-file na kayo ng article of impeachment ngayon sa Kongreso. Do it na, sabi ni Bersamin, Palas, PH to cooperate with Interpol. Wow! Pero may kasunod. If ICC arrest sought. Ibig sabihin, makikikooperate ang Pilipinas hindi sa ICC, sa Interpol. Kasi tayo ay nandyan sa Interpol. Kung ang Interpol ang siyang gagamiting ahensya ng ICC, kung sakaling ipa-aresto si Digong, si Bato, at yung iba pa. Di ba? Malacanang has not changed its position to the ICC probe on the bloody war on illegal drugs ni Digong. Even if Justice Secretary Crispin Remulla has expressed openness to talk with the ICC in the spirit of committee. Ano ba yung committee na yan? Yung COMITY. Ano po ang ibig sabihin yan? An association o a courtesy and considerate behavior towards others. Committee is a courtesy. Paggalang na lang, pagkilala. Ganun po yan. Diba? In a spirit of committee. In a press briefing, Secretary Lucas Bersamin said the government has made it very clear in the past statements that it will favorably respond to requests of the Interpol, hindi ICC, that originated from the ICC. Yung position is, wala tayo sa jurisdiction ng ICC. Pero, that does not necessarily mean the order of the ICC enforced through the Interpol is to be ignored. So, ang siste, kung ang ICC nag-request sa Interpol, inutusan ng Interpol, arrest, dakpin ang mga taong ito. Kung ang Interpol ay pupunta sa ating bansa at sabihin, dinadakip namin ang mga taong ito, yon ang pagbibigyan natin. I am not saying na yung ICC yung inaano natin, yung Interpol ang pinagbibigyan natin ayan, Interpol ang pinagbibigyan natin. Okay? Ito pa, Bersamin pointed out that it is not yet definite if the Philippines and the ICC will indeed cooperate in certain areas. I do not even know kung anong ibig sabihin ni Sec Boying. But as far as experience given to the government shows, yung request ng Interpol should always be respected because the Interpol is also doing a service in other areas similar to this. So that's the meaning of committee o courtesy, di ba? Sabi pa dito, he reiterated stance on Friday amid Remulla's remarks. Ito daw. We have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol, and the Interpol make the request to us for the arrest or delivery of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond favorably or positively to that request. Sino nagre-request? Yung Interpol, hindi ang ICC. Kung baga, ginamit lang ng ICC yung Interpol. Ngayon, Panelo, sino ididimanda mo? Sinong papailan mo ng impeachment case? Si Pangulo?
Bakit? Nakiki-operate ba siya sa ICC? Di ba hindi? Eh, ang sabi ni Bersamin, no, maliwanag. Sa Interpol, ang pinagbibigyan natin. Oh, kaya wala kayong maipapile na article of impeachment, mga kababayan. Sige. Dahilan pa more. Oh, pag convenient sa kanila, ginagamit nila ang Pangulo. Pero pag hindi nila kailangan ng Pangulo, panay ang paninira. Panay ang pagpapakalat ng fake news. Oh, ngayon may tuwang-tuwa po dyan sa sinabi ni Boying Rumilla. Sino po? Eh di ang mga oposisyon, ayan oh. Opposition, openness to ICC, a step forward o toward justice. Ha? Kasi nga sa sinabi ni Boying Rimulya. O, anong sabi dito ni Risa Hontiveros? This DOJ remarks give us hope that real justice for the thousands of victims of the former killing spree could finally come. Kung magkakaroon man ng pag-uusap sa pagitan ng ating gobyerno at ng ICC, makita sana ng gobyerno kailangan itong tumulong sa investigasyon di lang dahil sa treaty obligation natin, kundi lalo na yon para sa mga pamilya ng mga biktima. Tuwang-tuwa po sila dyan. Sino pa ang tuwang-tuwa dyan? No? Nandito naman si ACT teacher representative, si Partiles, no? Yung minority leader. Ang pagbubukas ng DOJ sa pakikipag-unayan sa ICC ay mahalaga at makabuluhang hakbang para sa hustisya. Ngunit hindi sapat ang limited cooperation lamang. Kailangan bumalik ang Pilipinas bilang membro ng ICC upang mapanagot ang lang sa response. Mag-antay ka. Tuwang-tuwa po sila mga kababayan. Di ko nasasabihin dito yung mga binanggit nila. Nandyan si Brosas, nandyan si Manuel. Alam niyo naman yung mga makabayang black na yan, the opposition. Ito pa, ano naman ang sabi niyong abogado, no? Yung legal counsel ng mga pamilya ng biktima. ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti reminded the government that cooperation with the ICC was mandated under Article 127 of the Rome Statute, even after the country's withdrawal in 2019. Ayan daw po, meron pa ring responsibilidad, no? So, kung ano man, sana, paano yang gagawin ni Rimulya, no? Pero sabi ni Lucas Bersamin, ang stance ng gobyernong ito, ganun pa rin, hindi nagbabago. Jurisdictional issue. Kasi wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Pero sinasabi ni Conti, meron pa rin tayong mandato sa Article 127 ng Rome Statute even though na tayo ay kumalas. Si Panelo, chinachastise niya si Rimulya. Pero ang matinding sabi ni Bersamin, kung ang ICC ay gagamitin ang Interpol para arestuhin yung mga gusto nilang ipaaresto sa ating bansa, ay makikiko-operate tayo. Ang pinagbibigyan natin ay Interpol, hindi ang ICC. Kung ganun ang gagawin ng ICC, hi Digong, hello Bato, baka naman merong magpapalit ulo dyan tulad ng isang senador o sasama siya doon sa dahig. Sama-sama na kayo para mabawasan ng mga bugok, tanga at bobo sa Pilipinas. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.